Ayun, so nakita ko na. Salamat po sa yan. Masaya ako at nakita ko na yung ano, kung sino yung pumapasok sa akin live. Nabasa ko na. So maraming salamat po sa kalikutan ng aking isipan. Siguro naman lahat naman ng vloggers din. Talaga inahanap talaga yung totoong ano yun. Kaya lang, oh, yan nga. Marami. So, bago tayo magumpisa sa ating kwentuhan na naway magkaroon ng halaga, magkaroon ng kapupulutan ng aral sa aking vlog. This is Marawit Vlog. Ako po si Marawit Vlog na nagpre-pretend lang po, nagbabaka sakali nawa ay mapansin ng madla. Yung may basta mapansin. Kulang sa pansin eh. Kulang sa pansin si Marawit Vlog. So, mega shout po, mega shout out dyan po sa 1 million in the house. Napakapalad mo at napakapalad natin na tayo ay magsasama sa ilang minuto o abot man isang oras. So, salamat. Kung ano ang ating mapag-uusapan ngayon sa oras na to. So, bago natin umpisan ang ating vlog o ang topic, meron po ako kasing kataga o meron po ako kasing yung bago ako mag-umpisa, meron po akong ano yung tawag dito yung sasabihin o yung parang iba talaga pag hindi ka masyadong nakapag-aral ng mga ano yung sinasabi natin na introduction. So, hindi pa tayo nag-introduction. So, bago ako mag-introduction, ito ang aking introduction. Panimula. Luzon, Visayas, Mindanao, NCR. Para kung sinisipon So, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR. At sa anong panig ng mundo, basta't may Pilipino, mabuhay po tayong lahat hanggang gusto nating mabuhay. So, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR. Mega shout out po sa ating lahat. At mayroon pong pangalawang introduction na ang sinasabi ko lagi-lagi na hindi mawawala sa aking vlog, ang salawikain ng ating mahal na yumaong si Husigat o si Rizal. Ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit sa amoy sa malansang isda. So tayong mga Pilipino, huwag tayong maging malansang isda. Kailangan nating mahalin ang ating bansang Pilipinas. Bang! Paano nating mamahalin ang ating bansang Pilipinas? Naitapik ko na rin po yun sa isang kahit napakasimpleng bagay lang. Nasa lugar ka man ng iyong tinitirahan, sa part ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR, basta nasunod po tayo sa palatuntunan o batas ng ating bansang Pilipinas, pabaryo man o sa mga ordinansa, lalo dyan sa mga kababayan ko dyan sa Pangasinan. Diyos ko, yung pinagbabawal na nga ng kapitan na yung mga hayop, dapat itali yung mga hayop. Yung hayop specific. Baka, hindi, ito malilit na lang, kambing, aso, pwede rin sana pusa Yung mga nagkakalat na nagbato kung sino man na dyan sa nagbibirienda o kumakain, yung nagkakalat ng kanilang madumi. So, ang pangit, ang baho. So, kahit saan. So, yun ordinansa ng ating barangay, kailangan natin sumunod. Oo. Mag-uumpisa sa ating bahay, sa ating mga kanya-kanyang mga bahay. So, yun nga po, isang pagsunod po sa ating bansang Pilipinas na ating ginagalang ang ating Pilipinas. At tayo po ay Pilipino na mayroong Pilipino na mahal ang sariling wika, mahal ang ating bayan. So,
Yun, doon pa lang makikita mo na ang isang disciplinarian. Number one talaga kasi disciplinarian sa ating bansa Pilipinas. Kita nyo po sa akin, tinitilikan na kinaapakan, aking pong pinagtatrabuhan na sabihin natin, marami, karamihan, alos, na sinusunod nilang batas dito sa part ng Saudi. So, walang tahimik. Simpleng buhay, napakasimpleng buhay. Napakasimpleng buhay dito sa, mapunta ka dyan sa labas, sa loob ng bahay mo, napakasimpleng buhay lamang siya. So, yun nga po, ito po si Marawit Vlog na nagsasabi sa inyo, mahalin natin ang ating bansang Pilipinas. Sumunod po tayo sa batas ng ating sa batas ng ating Pilipinas o sa nasa baryo ka man, bayan, municipality, city, province, o NCR, whatever you are in the Philippines. So, sumunod po tayo sa napakasimpleng bagay na batas. So, lalo sa mga baryo, Diyos ko yan sa baryo ko, Diyos ko, nagkalat ang dumi dyan. Pakidala, yun ang isana ko, kaibigan. So, yun, nag-message nga yung pastor ko, daling ko daw yung isana ko. Binablog ko nga yung isana, no? Ako rin po ay yung sana distributor. Opo, pastor. Manood ka muna live ko. Paano ba mag-share nito? Share. Sino ba nakakala na mag-share nito? Learn more. Makakalimutin ako. Baka hindi ko makalimutan ulit ang ginawa ko ngayon. Nakikita ko yung nakikita ko yung sarili ko sa account ko. Ayan o. Nakakatuwa, praise God. Di ba? Nakakatuwa din. So, salamat po YouTube. Salamat. Isa yung dito pala yun. Share lang ko sa mga kaibigan, syempre. Uy, ba't ganun? Salamat sa thumbs up. Dalawa, syempre yung isa sa akin. So, mag-comment po, mag-share. Tawag dito, sige na po, mag-comment. Ay, nawala yung Hallelujah. Check ko naman. Di ba yan?
Yung isang nanonood dyan, mag-ano ka nga po, mag-message ka nga po baka sakaling makita ko yung ano. Sige po, yung tatlo na oh. Mag-message nga po kayo. Mag-message nga po kayo. Para ma-upgrade ko pa yung kaisipan ko pa paano ko maayos pa yung live ko. Dalawa 2 million in the house. Salamat. Pakilala po kayo para may shoutout po, ma-shoutout ko po kayo. Sige po. Ay, alhamdulillah. Teka lang. Salamat po, mega shoutout po. Mega shoutout kay Jody Ann Villegas. Salamat po. Salamat po. Kailangan dapat dito lang sa isang cellphone ko. Only is what is body. Oh. Message ka nga po. Message ka nga po ulit. Kasi tinanggal ko yung sa ano yung message sa live ko na ano, meron ako isang cellphone na isa. Kasi ito yung ano. Yun dito. So salamat po kay kay Jody Ann Villegas. Nakadalawang thumbs up na po, nakikita ko. So salamat po, nakita ko na masaya ako. Salamat po sa 1 million in the house. Ako yung napakasaya po sa oras na ito. Naririnig niyo pa po, nga lang, tanong ko po, naririnig niyo yung ano po, yung boses ko? Comment lang po. Naririnig niyo po ba? Maraming salamat sa mega shout out sa Tumiling na House. Alhamdulillah. Ay, salamat din. Malinaw po ba? Malinaw po ba? Sana hindi ko makalimutan ito. Paano ko ginawa? Ay, sana hindi ko makalimutan ito. Paano ko ginawa? So, bukas ulit ng ano, bandang mga 7, bandang alas 3 ng hapon dito sa Saudi. Diyan po sa Pilipinas, mga 8 o'clock. Magla-live ulit tayo. Magla-live ulit ako. Nawa paki-share, una-una po sa lahat, share, like, and subscribe my YouTube channel. Ito yung napakalaking tulong na po sa bilang isang gagaya ko na nag-uumpisa ng content creator. So, salamat po sa kay Miss Jody Ann Villegas. Apledo pa lang, tigasin na. Saka yung pangalan pa lang, maganda na.
So, mega shout out sa iyo po, Judian Villegas. Ganda ni Judian Villegas. Mega shout out po sa inyo po. You are number 1. Isa ka pong tanggapon po ang corona ng first one of my one of my followers o isang napaka taga-subaybay ko sa aking channel, si Judian Villegas. Paki-share lang po dyan sa family ko kasi hindi nila alam kung nagla-live ako. Oh, 3 na. So, paki-share na lang po, Miss Judian Villegas, ang aking live. Naway, tapos mag-comment po kayo at magtanong kung ano yung dapat itanong. So, kung pag-usapan natin yung patungkol sa mga tawag dito, yung nangungutang ba? Diyos ko, masakit sa damdamin talaga yung nangungutang. Eh, ikaw na nga yung nagpautang. Yan nga. Pag-usapan natin yung nangutang tapos nagpautang. Ano yung mga kanya-kanya, ano mga benefits nito sa damdamin? Siyempre, unahin natin ng yung uutang o mangungutang. So gusto niyo ba yung topic na yun? yung topic na mangungutang sa magpapautang. Magpapautang, nangungutang. O sabi natin pautang. Yung hindi naman sabi yung lumapit, specific natin yung ikaw ang nilapitan na magpautang, kasi may utang yan bukol sa loob mo, tapos yung ikaw naman lalapit na mangungutang, na bukal din sa loob mo na mangungutang ka, makihihingi ka ng pabor. So yun yung ibig sabihin natin na para specific natin ng difference. So chat lang po, ano po yung gusto nyo sabihin? Ano nyo pa yung comment po? Yung damdamin, syempre ang damdamin po ng yan, lumalapit. Unahin po natin yung lumalapit na mangungutang o uutang sa taong niya yung siyempre pag mangungutang ka, mayroon kang prospect o mayroon kang inaasahan o mayroon kang kakilala o sabihin natin sa magulang mo, kapatid o basta yung malapit na alam mong kakilala mo, alam mong malapit sa'yo, alam mong na hindi ka mapapahindihan o hindi ka masasaktan o hindi ka tawag dito yung yung bibiguin, yung gano'n. So, siyempre una na yan, pag nangungutang ka, lalapit ka. O sabi natin, kahit sa others, so kahit hindi natin relatives, so kaibigan mo man, o kakilala mo man, basta na alam kakilala ka, una-una, so i-general na lang natin yung paglapit o mangutang. So, kapatid mo, magulang mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, kakilala mo, so yun nga po, ka-office mate mo, katrabahuan, ka-office mate, katrabahuan, yung lalapit ka pa lang na pinoprospect mo lang na yung isang tao na dito ako uutang kasi nga malamang di ako paiindihan to, yung hindi po ako pahihayin to o bibigyan ako nito. So, number 1 sa puso mo pa lang, so andun yung tiwala mo. Andun na yung lakas, andun na yung iniisip mo na hindi ka babaliwalain, hindi ka yung babaliwalan nga, yung number 1 yan, hindi ka paiindihan. So, yun pa lang sa lalapitan mong tao na magpapautang sa'yo. So, ini-expect mo naman na yun nga mangyayari na bibigyan ka.
o pagbibigyan ka. So number one na yun, sa loob mo, masaya ka na. O di kaya mararamdaman mo na yung kagaanan ng loob mo. O hindi kaya yung inaasahan mo. So yun yung pinapanalangin mo na hindi ka mabibigo sa dalangin mo na pagbibigyan ka. So, meron pa ba akong ano? Oh, yun nga. Yung pagbibigyan ka. So, number one yun. So, number one talaga yung ano natin talaga sa isipin natin, damdamin. So, magana sa loob natin yan. At inaasam natin ng puso natin yan na hindi tayo masasaktan. So, yun na nga po. So, madaling salita, generally talaga hindi na tayo patupit-tumpik sa salita na yun. Kung anong diferensya ng anong different o anong talagang pagkakaiba o anong sabi natin na ano na lang natin yung damdamin ng uutang o mangungutang doon sa pangungutangan. So yun nga yung uutang, andun na yung pag-asa, andun na yung yung tiwala, o andun na rin yung tiwala, andun na rin yung pag-aasa-masang, pag-asa, andun na yung pag-asa, number one dyan talaga pag-asa. Pag-asa na bibigyan ka, o mabibigyan ka ng yung pabor, yung pabor sa isip, o siyempre isip, siyempre pag unay mo, isip, salita, damdamin. So dalawa lang naman, tatlo na siguro, tatlo. Iisipin mo, mangungutang ako kay kuya, mangungutang ako kay nanay, mangungutang ako sa kapatid ko, mangungutang ako sa bunso ko, mangungutang ako sa kapitbahay ko, mangungutang ako sa pinsan ko, mangungutang ako sa trabaho ko, mangungutang ako sa amo ko. So, kasi mabait yung amo ko. Yan. O isipin natin yan, mabait yung amo ko, mabait yung kapatid ko, hindi ako bibigyan yan. So, ini-speak mo na, umaasa ka na doon, nagtitiwala ka na doon, papaburan ka noon, at pagbibigyan ka noon. Oo. Na yung iniisip ng mangungutang. So buo na yung ano mo. So, wag na nating ano yung sa nagdadalawang isip pa. Pag-usapin natin yung sulit muna na topic dito na yung umaasa ka, yung pag-asa, yun nga, umaasa ka. Kasi nga, may related naman din yung umaasa ka. Ganon din yung nagpautang na umaasa na babayaran mo siya. Yeah, so doon muna tayo mag-focus, yung pag-asa, umasa, yung tiwala. Oh, magkaano yan. Yung sabihin natin yung awa, di wag na yung ano ng awa, kumbaga yung sabihin natin na yung tiwala, diyan tayo tiwala, nandiyan na rin ang tiwala. So pag-asa, tiwala, pagmamahal, siyempre pag meron kang diyan, mamahal yan, hindi ka na makapagbibigay din. So, kung may malasakit ka, yon. So yun yung apat na siguro, umaasa, pag-asa, tiwala, pag-ibig, pagmamahal, at malasakit. So, yun tayo. Yung nating pag-asa, yung ating apat na yun. So, yun nga po, yung umuutang ka, andun na yung pag-asa mo, andun na yung andun yung prospect mo, andun na yung inaasahan mo, andun na yung tiwala, andun na yung pagbibigyan, pabor, o di kay hindi ka masasaktan, umaasa ka, yan, umaasa. Yan talaga, yun talaga pinaka-worst din, umaasa. Pag-asa ka, may umasa, pag may pag-asa ka, may ano ka. So yung ano naman so darating ng oras, lalapitan mo na siya, syempre. Nasabi ko kasi to, related kasi sa akin to. Masakit kasi masakit, mamaya na masakit. So, lumapit ka na nga. Sabihin natin, lumapit ka kay Juan, kay Pedro, o kay Maria. So, ganun na lang yan. So, pagkatapos mo nag-isip, kasabi mo, nagplano, tapos mong pinagbulay-bulayan na kung saan ka lalapit, kung saan ka pupunta,
na kasi iniisip mo na lang para wala nang ano, wala nang tubo, wala nang interes, tubo, interes, no? Para sa So, yun nga po iniisip mo na wala na pagbibigyan ako nito, pauutakin ako nito, na wala nang tubo, wala nang ito ganyan. So, yan ang ano mo inaasahan mo. Yun yung iniisip mo, yun yung inaasam-asam mo, yun yung talagang na damdamin mo, and then yung ano mo. So, yun nga, nakalapit ka na sa isang tao, nakalapit ka na sa pangungutangan mo. So, nakita mo na si, teka lang, ba't na hindi naman tanggal ta? Nakita mo na si Juan saka si Pedro, o si Pedro, o si Juan, o di si Juan. Ito naman si Juan, lumapit si Pedro, sabi natin si Pedro, si Juan. Si Pedro, si Pedro, nang mangungutang kay Juan. Si Pedro naman, lumapit na si Pedro kay Juan. Si Juan naman, siyempre, sabihin na natin na kakilala nga, di ba? Kakilala, may relatives, may ano, family circle, o gano'n, etc. mga kakilala. So, lumapit si Pedro kay Juan, sabi na Pedro, ay Juan, baka naman, ay siyempre, papasok na yung matamis na dila niyan, siyempre. Siyempre naman, mula sa dila, namumula pa dito sa puso yan. Damdamin yan, siyempre, kailangan mo eh. Wala naman siguro na, bihira naman siguro yun. Pang ano lang, pang props lang. Ang mga, tutangan ko siya na to kasi ganito ganyan. Subukan lang natin. O, papasok naman din subo, pero bago ka mangutang talaga, lalo pag, yung, sabi natin specific natin na, ang usapan natin, specific natin yung importante na lalapitan mo, bakit ka mangutang. So, importante po, ulitin ko po yung importante bakit ka mangungutang at bakit ka utang. So, yung mahalagang bagay na purpose mo, motivation mo. So, yun, ano natin, so, lumapit ka na kay si Juan, sabi mo kay Juan, lapasok yung matamis na dila, Juan, baka naman, may mga ganyan. Siyempre, hindi mo muna bibiglayin yan eh. Hindi na dagdagan na yung ano ko, 3 million na house ko. So, hindi mo bibiglayin yan eh. Sasabihin mo, Juan, kumbaga, ganun, kida-kida ka muna. Ganun. Hindi muna diretso. Pero may mga tao naman diretso kagad na, Juan, pautang nga kasi parang may ganun. Pero may mga magagandang dila o matatamis na dila na paano. Pero kadalasan yung ibagsak ng utang. So, yun nga, si Pedro, what? Baka naman, maintindihan mo ko. O baka naman, alam ko, may, ganyan. O, alam ko na, mabuti kang tao, at alam ko na, hindi ka, kumbaga, hindi ka nagpapahiya. Kumbaga, pasikot-sikot lang. Tapos, bandang huli, sa bandang dulo. Juan. Pero gano'n pang bandang dulo, ando pa rin yung, sabi mo, Juan, baka naman, pwede mo akong pautangin. Kasi ganito, ganyan. Siyempre, elaborate mo lang yung ano mo na yung sasabihin mo na yung anong purpose mo, anong dahilan mo, anong kailangan mo. So, yun nga. Habang pautangin mo ko kasi kailangan kong kasi gusto kong papinturahan ang kotse ko. O di kay walang gasolina, joke lang. So, depende sa yung napakahalagang bagay nga na sitwasyon. Kasi ganito nga, yung anak ko, ganito. Na yung balahibo ng anak ko, nahipan ng hangin. Joke lang. Yung mga halagang bagay na nga po pa, nagpapatawala ng tayo sa kumita. So, yun nga, yung mahalagang bagay na napaka-importante, na touchable ba, yung matatouch yung yung pangungutangan mo. Matouch si Juan. Sabi, Juan, pautangin mo ko kasi nga, wala talaga ako. Puputulan talaga na ako ng kuryente ko, mawawala na yung ilaw ko.
mawawala ding internet ko. Mainit sa bahay, walang aircon. Kahit pinaputulan na ng kuryente. Tao, di ba kay, Juan, baka ano, kasi wala na akong bigas. Ito, hindi na ako makakain, baka pumayat ako. Ganun ba, mga ano ba yung mga eksena ba na ano. Yun po, ang ano natin dito, gaano yung epekto o gaano ka sa damdamin na kung ikaw ay lalapit nga na andun yung sabihin natin na humbleness mo. Humbleness mo, yung pakumbaba mo na makautang ka nga, mapautang ka nga niwan. So, sa isang ugali din na ano, ng mangungutang, nandiyan na nga yung isa, yung mga factor na nung matamis na dila, ang papakumbaba, mainahon, tapos respeto, galang sa pag-uutangan mo sa Taiwan. So, andyan na yung mga bagay na character, attitude, behavior na punan mo. Punan din yan eh. Para mapautang ka eh. Hindi naman sa ano talaga, yan talagang punan eh. Yan ang talagang kailangan talaga na para ma-touch o maano yung damdamin ng pangungutangan mo. Hindi nga, mag-rated kayo, mag-comment kayo dyan kung hindi totoo yan. Yung mangungutang ha, sabi na lang natin yung magpapautang. Siguro may, siyempre yung mangungutang dyan ng kukomment, grabe na. I-expose pa. Ayun, yung ano, yung nangutanga, yung nagpautang. Oo, sabi nyo, yes or no. I-press yung 1 kung totoo, i-press 2 kung hindi totoo. Diba? Ayun nga, yung damdamin ng yung nagpautang. Natouch nga eh. Kasi yun, napunan ng ano, natouch nga yung pangungutangan mo eh. So, si Juan naman, sa matatamis na dila ni Pedro, na mag-uutang. So, yun na nga. Ang ano naman ng anong tawag dito, yung si Juan naman, yung ano niya, yung ibibigay naman niya yung tiwala niya. Yan yun. So, lumabas na, ibinigay na. Number 1 pa lang, yung pera, okay yan, syempre kailangan niya. Pero yung tiwala na ilalabas mo, o ilalabas na ng magpapautang sa'yo, hindi mo na mababaya. So, kung ano nun, conclusion pa lang, di ba? Napakalaki ng pautang yon, napakahalagang bigay yon. Yung ikaw, Pedro, na andun na yung tamis na lumapit ka kay Juan na mangutang. Yung mga dila mo at mga isip at damdamin mo na ipinayag mo sa akin, binigay mo siya, inilapit mo kay Juan, andun na. Tinanggap na ni Juan. Kasi nga, nagtiwala. Nagtiwala siya. Hindi tayo dyan sa tiwala siya. So, tiwala si Juan na yung si Pedro na lumapit kay Juan na mangutang sa tamis at dila ni Pedro kay Juan. So, sabihin natin, naawa siya. O di kaya, kahit magulang o ano yan, basta, papasok din na awa. O di kaya, andun yung pag-unawa niya, andun yung malasakit niya, andun yung pag-ibig niya, pagmamahal niya. Siyempre, si Juan naman, sige. Yun nga lang, sabi ni Pedro naman, Juan, sabi mo, mangangako ka, o magbibigas ka na ng salita ulit. Juan, babayaran kita pag dumating sahod ko itong katapusan. O di kay uno. Minsan kasi, ganun eh, eksena to eh. Minsan kasi,
mga katapusan, nagsasabi minsan pag nadili naman, mga 2, 1, 2, mga ganyan. Pero at least, babayaran kita. So, andun na yung pangako, andun yung bigkas, andun na yung, andun yung, andun yung binigay mong buhay o saya o saya kay Juan na binigkas mo sa yung labi, hindi mo na bibigay sa inyo kung hindi mo rin sa damdamin mo, sa isipan mo. Binigkas mo. Si Pedro nagbigkas, nilabas niya yung kanyang yung sabihin na, kalakip niya promise yan Pag nagbigas ka na, babayaran kita sa ganitong oras, sa ganitong buwan, ganitong araw, ganitong oras, detalyado pa, no? May mga ganun May mga ganun talaga nangungutang Sa akin ganun kung anong maasa ako na mayroon talaga ako pag nangungutang ako. Hindi ako, hindi talagang pag nagsabi talaga ako na, may utang ako. Basta utang Isipin natin, is utang, na nangangako, utang. Na pag ako ang nangutang, wala pa naman akong inutangan na hindi ko nabayaran. Except na yung, siyempre, paglaya zero ka, may bumili ka ng pub, gano'n. Siyempre, lalayas ka, hindi mo alam ang di ba? O yun, ngayon. Pero the rest, wala akong utang na hindi nabayaran. Yan yung ugali ko yan yung damdamin ko Kasi nga, iniisip ko din ang kapakanan ng nagpautang. Kasi mga kanya-kanya naman tayo ng ugali, may kanya-kanya naman tayong So, yan nga po. Si Juan, si Juan nagtiwala. Nagtiwala sa'yo, Pedro. Kasi related naman sa mga nangungutang to para sa inyo ito. Mga nangungutang na hindi na na mga salita hindi nababali. Ito nga, sa inyo, mga mangutang, bato-bato sa langit, naway, bukol lang. Naway, bukol lang. Bukol lang. Huwag naman sana mamatay kayo. Hindi, kasi nakakamatay naman kasi pag nangako ka na, specific natin yun, lalapit ka, mangungutang ka. Tapos, hindi mo naman alam, hindi mo naman pala paninindigan sa mga nangungutang. Sakit kaya? Related sa akin kasi ito Meron din kasi tao din na hindi ko na bibigasin ng pangalan. Masakit talaga sa kami inutangan nyo mga umuutang. Napakasakit yun, magbibigas ka ng salita sa'yo na matatamis tapos okay sana kung kahit nadili, okay lang. Kahit titignan nyo, pag ikaw nangutang, nagpahayag ka o nagsabi ka ng pangako o promise na pabayaran kita sa ganitong ganyan, tapos hindi mo nabayaran. Huwag ka na umasa na magtitiwala, yung muling tiwala ng inutangan mo. Kahit mga kamag-anak mo yan, kahit nga, kasi nga, mayroon din ako, malamang related din to si Judy Ann. Sabi niya, minsan lang magtiwala daw. Minsan lang na magtiwala. Hindi. Magtiwala ka minsan, Pero yung pag nagtiwala, pero hindi nabuo yung mo. Magdududo at magdududa ka na. Hindi mo na ma-resist ang tao din yan once na ikaw mangutang, at mayroong, ito specific natin, once na ikaw mangutang, kay Juan, ikaw Pedro, ang tamis ng dila mo, nangako ka, lalo pag nangako ka, mangutang, pa rin mo, kahit anumang sitwasyon o anumang dahilan na darating sa'yo, pa rin mo. Ipinangako, mo yun inutang mo yun nagsabi ka ng inaasahan din ng
Inaasahan ni Juan din eh. Ako masakit talaga. Hindi na ako lalayo sa akin nung natangan ako. Pero bagamat ilan, ewan ko, ilang taon, dalawa. Masakit. Hindi basta-bastang ano, hindi basta-bastang ano, hindi basta-bastang mawawala kasi yun. Siyempre, nangako kay, nagbigkas ka ng inaasahan niya yun. Kami, si Juan, umasa siya eh. Nagtiwala siya. Oo. So, tinanggap niya yung ano mo, pakiusap yung salita mo na ito, ganito, ganyan. So, conclusion nga po, nagtiwala siya. Nababayaran mo siya. Sa ganitong oras pa, ay ganitong taon, buwan, o ano, araw, oras, minutos yun. Tapos, lalo-lalo na mas masakit kung ay yung pangako mo ay yung salita mo ay buwan ay at petsa ng ganito tapos sumuhawad ka naman. Alam niya naman niya na siyempre inaasahan ng Juan na maasa siya na babayaran mo siya. Kasi nga alam niya na meron kang binigkas. Lalo nung sinabi mo na may bayaran kita. Itong ano kasi nga darating ganito tapos hindi mo siya babayaran. Ito yung conclusion na ano. Ano may alam niyo kung kung damdamin ni Juan doon? Kahit sabihin natin na mayaman siya, ano, hindi mababayaran yung ano, yung tiwala, yung sinabi mong ano, hindi mababayaran ng pera yun. Pagtitiwala niya, respeto niya sa'yo. Oo, galang din niya sa'yo. Yung abrasan na binigay mo sa kanya. Hindi mababayaran yun sa lahat ng ito, conclusion ko sa inyo. Kung mangungutang po kayo, huwag na po kayo, hindi ko namang huwag na kayong magbigay ng pag-asa na, yung time na sabihin nyo na lang na, Pedro, I want, uutang ako, pero, ganitong petsa, tawag dito na bayaran kita. Pero kung sakali man, kasi nakadetalye na yung budget ko, nakano naman dyan. Kung sakali man merong konting ganyan, makiusap kayo. O di kaya, ganyan din nyo na sabihin nyo, sakali man di kayo, sakaling hindi man kayo nakapagbayad dun sa araw na yon, sa petsa na yon, sabihin nyo na, makiusap kayo, lumapit kayo. Kasi nga, para man yung sakit, kasi mas nasaktan yan eh. Nasaktan kami na pinangutangan nyo. Okay, sana kung lumapit kayo na dito ganyan. Tapos okay sana, second offense, second ulit. Ganun ulit. Tapos hindi nyo na ulit binayaran. Sakit ulit yun, lalong sakit. Kaya kung kayong mangungutang, ano man pong sitwasyon, bayaran nyo. Kasi nga, ang tawag dito, ng God words to salita din ng Diyos doon. Yung nagsabi ka ng pangako, o nagsabi ka ng tuparin mo yung pag nasabi mo na sa tao na yon, tuparin mo. Para hindi masaktan, hindi magalit. Kasi nga, alam nyo, ako, related naman ako talaga niya. Masakit talaga, masakit pag sakit. Kahit nga rin ako may umutang sa akin. Hindi lang talaga ako naging Christian. Sumpahin ko talaga siya na, susumpahin ko talaga siya. Sabi nga ng Ibong Rebilla, anak ng titing, mga ganun. Pero masakit. Masakit talaga yung sasabihin sa'yo na babayaran. Tapos, masakit sa akin, okay sana kung pera na yun nangutang din ako noon eh. Maano ko lang yung noon. Siyempre nga, emergency daw nga yun eh.
Yan nga, lalo na emergency. Tapos lalapit, emergency. Tapos, ay, dadamdamin nun. Sakit yun. Oh. Kaya sabi ko nga sa inyo po, pag nangutang po kayo, huwag na maraming, hindi, ito na lang, pag nangutang kayo, bayaran nyo. Kahit ano man sitwasyon, ano, bayaran nyo. Bayaran nyo. Hindi naman sa ako'y may naasahan ng umutang. Bayaran nyo kasi nga, para pagpapalain din kayo. Mabigat sa dibdib yung nangutang kayo. Ako, kahit di ako binayaran, sa puso ko pa lang, biyaya na rin ako kasi nga, hindi ako nagtatanim ng ano, ng mamasama. Baga masakit sa dibdib na nagpautang ka, hindi ka binayaran. Minsan sa damdamin ng tao din, bakit yung ganun, Lord? Sabi na, mo ililipab sa akin, pero damdamin lang, tatanong lang. Tatanong ng Lord, Lord, mabait, alam mo naman yung dahilan. Oh. Sabi mo, siyempre, Lord, di ba, sabi mo, dalangin lang isang nasaktan. Sabi mo, Lord, hindi mo, no, hindi mo mawawala yung mga pinaghihirapan, yung pinagpawisan. Tapos, gano'n na lang, basta-basta nawawala. Basta na lang, pero isa rin bilang spiritual life din na bilang born again Christian din. So, pinapatatag ka lang din ng Panginoon. Hanggang sa yung pasensya mo, hanggang sa yung pag-unawa mo, hanggang sa yung pagpapakumbaba mo, andun sa yung pinakamalalim na ano, pag-unawa, pag-ibig. Yun masakit talaga. Kung yung sabihin na kahit ano, ang Diyos nga din, nagalit din eh. Minsan. Pero yung galit niya, iba yung galit niya na mayroon din pag-ibig. Nagalit din ako. Saglit lang, normal lang naman din magalit. Saglit lang, pero mayroong, Diyos ko, sabi ko, ikaw na baala, Lord. Still na sumpahin ko siya. Sabi ko naman sa panalangin, ikaw na bahala, Lord. Pagpalayan mo siya para makabayad siya. Pero minsan, naisip ko rin, pero hindi ko binigkas sa labi ko. Yun ang minsan din sabi ko, gaganon lang ako. Patawarin mo ako, Lord. Gusto mo sana sumpahin kaya lang. Pero number one din sa akin, hindi ako nagtanim ng galit. Walang masama sa akin sa dibdib ko. Related din sa pag-ibig yan. Diyos ko. Related din kay dyan, malupit, mahigpit kong tagahanga dyan. Si Judy Ann. Yun nga, sinasabi na, meron akong narinig dyan kay Judy Ann. Minsan lang magtiwala. Yun nga, minsan talaga magtiwala. Pero ingatan mo rin pagtitiwala at linawagin, yung pagtitiwala na yan, tawag dito, himay-himayin mo, linaw-linawin mo, pag-ibig na yan, tiwala. Ganyan. Dapat mayroon din mga tanong para masagot. Bakit kaya nagawa nito? Sakali man. Bakit kaya naggalit to? Bakit kaya nagtatampo no? Bakit kaya ganyan? Hingin mo. In the same time, number one na uli kong karagdagan na payo o isang yung dapat napakalawak yung pag-unawa. Abahan mo pa yung pag-unawa. In the same time, yung pag-unawa dapat related sa yung kabutihan, ikakabuti ng lahat. Ano ba yung mabuti? Ba't kaya nagawa ito? Anong yung dahilan? Paano ba ako makatulong para maisang ganyan? Dapat laging dapat optimism ka, laging positibo, bawat bibigasin mo. Pagamat bakit nakapagbitawan na siyempre damdami na yung tao na rin. Lahat naman napagpapalanuan, lahat naman
lahat naman po ay nalilinawagan, magkakaroon ng kalinawagan sa mabuting usapan. So, yun po. Sa lahat po na nagpapautang dyan, mega shout out po sa inyo, sa ating lahat. Nawa ay nawa ay abahan ba natin yung pagkatiwala na natin sa Lord. Hindi naman nating hawak natin. Masakit man sa matanggapin na lang natin. Sabi nga nila na hindi naman natutulog ang Diyos. Hindi naman natutulog ang Diyos. Sabi naman na sabi ng Panginoon doon, mapapalag ang mahapagid kasi kakawan sila ng Diyos. So, salamat po sa lahat po nanonood sa aking live. Naway siyempre, yung dalawang mega shout out po muli sa dalawa kong masugit na taga-pasubaybay, masugit kong nag-stay sa aking live. Naway mayroon tayong napulutan sa oras na to. So, yun nga po sa lahat po na yung mangungutang. Alam po naman, hindi naman problema mangutang. Basta yung pinaka-problema at masakit diyan, magbabayad. Ang pangungutang po, ito ay nagbibigay din ng kamatayan. Oo. Kamatayan. Sabihin natin pagkamatayan, kung hindi. Paano yung nangutang mo si Juan? Sa imis niya sa'yo, binaril ka. Nagtabi ka na nito, di ba? Physical, hindi siyempre sabay na rin spiritual yan talaga. Sabay naman talaga spiritual. Pwede kayong mamamatay sa spiritual isip damdamin. So, maliban na lang, ako, bahala siyang mamatay. Bahala siyang mamatay. Ang importante sa akin, hindi ako, kumbaga, siya, kasi, hindi naman, importante yung sa akin nga, siyempre, meron naman tayong, naniniwagan naman tayo na salita ng Diyos. Kaya sa lahat ng nangungutang, pag-ingat, intindihin nyo yung damdamin din ng pinag-utangan nyo. Sa lahat po ng mega shout out po siya nagpautang, yung may malambot ng puso, saka mabilis lapitan. Minsan talaga maging matalino din tayo. Okay. Nasabi rin kasi hindi naman nila kasalanan yan kung basta-basta rin naman tayo magpapautang. Nasabi rin sa salita ng Diyos na maging matalino, mag-ingat. So hindi talaga rin kasalanan kahit sakaling mo siya, hindi mo siya pagbigyan. Basta mayroong yung dahilan. So talagang mag-ingat at maging matalino tayo sa lahat ng bagay. So yun nga ba ako nung simula noon, naging mag-ingat ulit ako, talagang naging dubli ingat ulit ako. So, nag-umpisa ulit ako itong nakarang maingat talaga, maingat na talaga ulit ako. Masakit kasi, di ba, sasaktan mo lang din namin mo Ate mo yung sarili mo, maapektuhan pa yung kalusugan mo. So, yun nga po, hindi naman masama magpautang, at hindi naman din masama na hindi magpautang, hindi magpapautang. Hindi rin masama magpautang, at hindi rin naman masama hindi magpautang. Nasa iyo naman nasa katwiran ka, nasa tamang damdamin ka, hindi ka, importante, number one dito, hindi mo maapakan, hindi ka makakaperwisyo ng ibang tao. So, sa lahat po na nangungutang, huwag kayong magpaperwisyo ng isang tao, ng bawat isang tao. Maging responsibilidad din po kayo. Irresponsibilidad din po kayo. Maging marespeto din po kayo. Ibalik nyo rin yung tiwala na binigay sa inyo ng nagpautang sa inyo. Kay Pedro, kay Juan. So, yun po. So, sa lahat po nang nanonood sa akin muli, mega may shoutout po sa inyo lahat. At ito ang aral na inyong pinakapulutan. So, naway, mayroon kayo naintindihan at mayroon kayo naunawaan. Maging matalino. Maging palawagan bago natin sa
sa bawat mangungutang at nangungutang para hindi rin tayo masaktan na pinangungutangan. So, maraming salamat po, miga. So muli sa 2 Million in the House, kay Jodian Villegas, miga shout out sa iyo. Mabuhay ka, naway patuloy kang gabihan ni Lord, and the same time bigyan ng kalakasan, kalusugan, naway bigyan ka ng wisdom, knowledge sa inyong damdamin. Kaya ko kasi emotional. So, more dapat isip. Kasi minsan kasi naanoon ako nadadal minsan ako na emotional. So, pero by the grace of God, ano naman ka naman sa kaisipan. So, salamat po sa lahat po na nanonood sa aking vlog. Ito po si Marawit Vlog na nagsasabi po sa ating lahat na muli kong bibigyan sa aking lagi Luzon, Visayas, sa Mindanao, NCR, mabuhay po tayong lahat at mabuhay po ang bagong Pilipinas. Muli kong babanggitin ang sino mang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit sa malansang isda. So, God bless us sa ating po lahat.